tumigil na sa pamamasada ang ilang jeepney driver ngayong unang araw ng mega oil price hike. Malaking problema yan lalo't may sariling sasakyan na gusto na ring mag-commute dahil sa mahal ng krudo. Hiling ng mga transport group, tanggalin na ang VAT at excise tax sa langis at ibasura ang oil deregulation law. Nakatutok live si Salima Refran. Salima. Mel, Vicky, Emil, umaaray na nga mga motorista sa mega oil price hike na pinatupad sa iba't ibang gasolinahan ngayong araw. Sigaw ng mga operator at super ng jeep sa gobyerno saklolo mula sa tumataas pang presyo ng krudo. Mahaba ang pila ng mga sasakyan sa gasolinahan na ito sa Quezon City bago mag-alas 6 ng umaga. Lahat nagkukumahog na malagyan ng petrolyo ang kanilang mga sasakyan bago pumatak ang mega oil price hike. Patuloy tayong hindi tayo hahabol, wala tayong kikitain sa taas ng krudo. Walang magagawa, kailangan maghanap buhay eh. Kasi pag hindi ka maghanap buhay, magugutom ka. Wala naman solusyon ng gobyerno rito eh. May ilan namang nakapila na pero inabutan pa rin ng malaki ang taas presyo. Sisipagan na lang, kaso ganun pa rin eh. Kahit sipagan mo, mauubos din gas mo, may pila ka ulit. Panibago na naman yung bill, di ba? Wala tayong magagawa. Laban lang. Sa pag-iral ng taas presyo, dumalang ang mga nagpapakarga. Ang jeepney driver na si Allison, nagbilang muna ng barya bago makapagpakarga. Naka-4 na ikot na raw siya, pero wala pang kinikita. Wala pa eh. Wala pang kita. Wala pa siguro ano pa lang. Mga, ito, 300 pa lang yung sumusobra dun sa mga kinarga ko. Bali yan, nakakarga ko na ano eh. Pang 800 na to eh. Dun sa 4 na ikot, ito, 800. Tapos may sobra pa ako dito, 300. Eh magbaboundary pa ako. Boundary ko 600. May kinita ka ba? Wala pa. Hanggang mamaya pa ako na ito. Eh, hindi ko alam kung kikita. Wala, bigat, ang hirap. Parang dito na napupunta yung kita eh. Minsan pag wala pa sa hero, wala na. Kanya-kanyang diskarte naman daw ang paiirali ng iba para makatipid. Baka mag-ano na lang po, mag-bike na lang. Kukommute na lang. Hindi na magsasakyan. Minsan-minsan na lang siguro, hindi yung araw-araw. Ang hirap na dulot ng mas mahal na petrolyo, iniinda na ng mga tsuper at operator ng jeep. Kahapon, kausapot ang grupo ko sa Danmarod, sa Tayuman at sa Blumentritt, talagang napakabigat po. Sabi nga nila, palagay ko, kahapit hindi raw namin makakaya. Pangulo, kami po muna siguro mag-construction workers o magtitinda muna kami ng mga barbecue. Ganito na rin daw ang plano ng ilang driver sa Malolos. Dahil yung isang biyahe po namin ay may 100 lang po ang kinikita namin, 80 pa ang ulo. So mapipilitan siguro huminto muna yung iba pa mamasaga at paubaya muna sa mga operator habang naghihintay pa ng ayuda mula sa gobyerno. Nagkilos protesta naman ang iba't ibang grupo para kondenahin ang malakihang oil price hike. Hiling nila, ibasura ang oil deregulation law at tanggalin ang VAT at excise tax. Kung magagawa raw ito, baka hindi na kailangang pagbigyan ang ihahain nilang 5 pisong provisional fare increase para sa buong bansa. Ang fuel subsidy makakatulong raw pero hindi sagot sa kinakaharap nating krisis. Hindi na kaya ng mga driver at mga operator, hindi na rin kaya ng ating mga ordinaryong mga manggagawa dahil sa kararampot na sahod ng ating mga manggagawa, hindi na rin sasapat ang maliit na kita ng ating mga driver at mga operator. Sinasabi ng mismo ng LTFRB na magbibigay sila ng 5,000, ito ay kukonsumin lamang natin sa loob ng 3 araw na pamamasada. Anong saysay ng fuel subsidy kung tuloy-tuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo? Bago pa ang takdang taas presyo ngayong araw, kanya-kanyang diskarte na ang mga motorista kagabi sa paghahanap ng mga murang gasolinahan. Gaya na lang ng taxi driver na si Mang Mario. Discarte na lang nito, pipila na lang sa mall kung may mapipilahan. Saka siguro, ang pagpakargahan ng gas, maghahanap talaga ng murang-mura. Kasi wala talagang kikitain. May ilang dumayo pa sa mga murang gasolinahan para lang makapagpa-full tank. Kailangan mo talaga maghanap na yung mababa po ng gasolina para makatipid ka rin kahit papano. Sa Batangas, mahaba rin ang pila ng mga naghahabol na makamura.
Sa North Cotabato at Zamboanga, kanya-kanya namang dala ng mga lalagyan ang mga naghabol na makapag-imbak ng diesel bago ang mega price hike. Vicky, kinontak natin ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board pero hindi tayo napaunlakan ng panayam. Sa ngayon, hinihintay ng iba't ibang transport groups ang magiging hakbang ng pamahalaan para ibsan ang epekto ng oil price hike. Pero ngayon pa lang, nagkakasa na sila ng isang malawakan o isang araw na malawakang tigil pasada. Yan mula latest mula nga dito sa Quezon City. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Lusot na sa komite sa Kamara ang panukalang bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin ang excise tax sa krudo. Ganito yan eh. Kung wala kasi ang ipapataw na ganyan, tinatayang 6 na piso ang bawas presyo sa kada litro ng diesel. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Likewise approved. Sa inaprubahang substitute bill ng isang komite sa Kamara, pinapayagan ang Pangulo na suspindihin ang fuel excise tax ng hanggang 6 na buwan kung may isa sa 2 kondisyon. Kung isang buwan ang $80 per barrel ang Dubai crude oil o kung may declaration of emergency na certified ng Energy Secretary. Hanggang December 31, 2028 lang epektibo ang panukala kung sakali. Pwede itong i-extend ng Congress but not more than 1 year. Pwede ring bawiin ng Kongreso at any point in time, even within the 6 months, pag nakikita rin ng Kongreso na hindi na ito necessary. Kailangan din mag-report ng Pangulo sa Kongreso tungkol sa implementasyon nito, kabilang ang nawalang kita sa gobyerno at ang epekto nito sa ekonomiya. Kapag sinuspindi ang excise tax sa mga produktong petrolyo, 6 pesos agad ang inaasahang bawas presyo sa litro ng diesel. 10 pesos naman sa litro ng gasolina. Malaking bagay, lalo't ngayong linggo lang, mahigit 24 pesos ang dagdag sa presyo ng litro ng diesel. Sabi ng mga oil company, matagal pa bago maramdaman ang pag-alis o pagbawas sa excise tax dahil nabayaran na nila ang naturang buwis bago pa makarating sa Pilipinas ang mga produktong petrolyo. Kaya dapat nila maubos muna ang stock na yon. The moment it reached the shores of the Philippines, the taxes and duties has already been settled. When you pass it today, the inventory tomorrow still has the paid excise. Pero yung padating pa lang, bukas, yun yung wala. It will be around 15 days. So, 15 to 20 days. bago maging effective, Yes. patay na ang kabayo. Diyos ko. It is correct, sir, na hindi po mararamdaman agad because we still have the inventory na bayad na po yung excise tax. Para ramdam agad sa pump prices, inirekomenda ng chairperson ng komite na gawing tax credit o ibawas na lang sa mga susunod na buwis ang nabayaran ng excise tax. Wala ito sa mismong panukalang batas, pero pwedeng ilagay na lang sa implementing rules and regulation o gabay sa pagpapatupad ng batas. Upon the suspension declaration of the President, dapat the following day, effective siya immediately. Sakaling sertipikahang urgent ng Malacanang ang panukala, inaasahang maaaprubahan ito sa ikalawa, pati na sa ikatlot huling pagbasa bukas. Dahil nakatakdang mag-adjourn ang Kongreso sa March 21, sabi ni Senate President Tito Soto, posibleng magpatawag ng special session para aprubahan ang panukala. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Ang panukalang yan, pag-aaralan pa ng Pangulo bago niya i-certify as urgent ayon sa palasyo. Nasa Amerika pa rin ang Pangulo para sa kanyang working visit. At nakatutok doon live si Joseph Moro. Joseph! Vicky, kahit nga nandito sa New York sa Amerika, si Pangulong Bongbong Marcos ay nakamonitor ito sa epekto ng nangyayaring gera sa gitnang silangan dyan sa Pilipinas at dun sa hinihiling niya na emergency powers para maibsan kahit papano yung sumisirit na presyo ng mga produktong petrolyo na dagdag pabigat sa mga Pilipino ngayon.
Gusto raw pag-aralan muna ni Marcos ang committee report ng Kongreso na magbibigay sa kanya ng emergency powers para bawasan o isuspindi muna ang pagpataw ng excise tax sa mga petroleum products upang bawasan ang bigat ng pasanin ng mga mamimili sa pagsipa ng presyo ng langis. Tinatalakay na mga panukalang batas para dito sa Kamara at Senado. Ang gusto raw ng Pangulo basahin ang mga isinamang probisyon bago is-certify na urgent ang panukalang batas. Pero hindi po agad makakapagbigay ang Pangulo ng Certificate of Urgency kung di naman po niya nakikita yung pinaka-report or yung bill. So, kailangan po niya mabasa yon kung ito'y naaayon din sa dapat na makuha na power ng Pangulo para po i-certify as urgent. Tiniyak din ng palasyo na nasa prioridad ang pagpapauwi sa mga Pinoy na naipit sa Middle East. Sabi ni Castro sa special cabinet meeting noong March 3 na pag-usapan na raw ito. May 400 na OFW na nga raw ang napauwi sa Pilipinas, may 2 mula sa Dubai naman. Ang dadating mamayang gabi via commercial flight. Bukas may dadating na 16 na Pinoy mula Egypt. May chartered flight daw ang Pilipinas na aalis sa Saudi Arabia sa March 14 at may isa pang nilalatag sa United Arab Emirates. Inalala po ng Pangulo ang maaaring danger kung agad-agad pong maililipad ang ating mga kababayan, kung patuloy po ang sa pagbobomba o yung mga attacks sa pagitan ng mga bansa na kinapalulooban po sa Middle East. Ang krisis sa gitnang silangan ng isa sa mga tema na magiging talumpati ng Pangulo sa United Nations bukas, oras dito sa New York. Kanina nagsalita ang Pangulo sa ika-70 session ng Commission on the Status of Women kung saan binigyan diin ng Pangulo ang pagbibigay ng pantay na karapatan sa mga kababaihan. Pangunahin dito ang pagbibigay ng edukasyon at pagkakataon. Women must be present wherever decisions are made. In government, in business, in science, in diplomacy, and in peace building. Because when women rise, societies rise with them. When women lead, nations move forward. Sa harap ng mga delegado dito sa United Nations, sinabi ni Pangulong Marcos na maraming pananaw tungkol sa mga kababaihan ang naglilimita o humahadlang para magkaroon sila ng mahalagang papel sa lipunan. Ang pahayag na yan ng Pangulo tumitingkad sa harap ng mga hindi magandang komento tungkol sa mga babae nitong mga nakarang araw sa Pilipinas. But beyond laws and institutions, we must also address the attitudes and assumptions that continue to limit women's roles in many parts of the world. True equality requires not only policy change, but cultural change. Huling araw na ng Pangulo dito sa New York dun sa kanyang 2 araw na working visit at mamayang tanghali ay magtatalumpati muli siya sa United Nations. Pagkatapos nun, magkakaroon ng pagkakataon yung media na nagko-cover sa kanya para sa isang panayam at pagkatapos mo ng alas 4 ay tutulak na pabalik sa Pilipinas ang Pangulo. Live mula rito sa New York, Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Naghahanap na ang Energy Department ng ibang bansang pwedeng bilhan ng langis sakaling mangyari ang worst-case scenario o pagtatagal pa ng gulo sa Middle East. Pero alam nyo bang nasa kalahati lamang ng binabayaran natin ang gasto sa pag-i-import? Ang iba na pupunta sa buwis o sa pambawi ng oil companies sa gastos at kita. Nakatutok si Maki Pulido. Malaking dagok sa bulsa ng mga consumer ang patuloy na pagsipa ng presyo ng gasolina. Pero ano nga ba ang binabayaran natin sa kada litro na binibili? Noong 2019, naglabas ang Department of Energy ng circular para sa unbundling ng presyo ng petroleum products sa merkado para makita kung para saan ang bawat pisong ibinabayad. Sa bawat litro ng gasolina, 45% o halos kalahati ng presyo ang halaga ng inangkat na fuel o import cost kung tawagin. 18% naman ang industry take o yung halaga ng pagbawi ng kumpanya sa ginastos nito, pati na ang kita nito. 8% naman ay para sa pagdagdag ng ethanol para mabawasan ang inaangkat na langis. Pero 29% o halos 1/3 ang napupunta sa mga buwis, gaya ng excise tax, value-added tax at iba pa. Sa diesel naman, 59% ang import cost, halaga ng inangkat na fuel. 12% ang industry take o yung napupunta sa mga oil companies.
7% ang para sa idinagdag na coconut methyl ester para mabawasan ang inaangkat na fuel. Pero 22% ang napupunta sa excise tax, value-added tax at iba pa. Kaya lumalabas na halos 1/4 ng ibinabayad na pambili ng diesel ay napupunta sa gobyerno. Pinag-uusapan na sa Kongreso ang pagsuspindi o pagtanggal ng excise tax. Pero si Senador Loren Legarda naghain ng panukala para bigyang kapangyarihan ng Pangulo na bawasan o suspindihin di lamang excise tax kundi pati ang value-added tax sa mga produktong petrolyo. Sabi niya hindi raw dapat hayaan na ang mga Pilipino ang magdadala ng pinakamabigat na pasanin. Pero si Senate Committee on Energy Vice Chairperson Sherwin Gatchalian may agam-agam kung tatanggalin ang mga buwis sa langis. Pwede bang tax break sa lahat ng klase ng buwis na ipinapataw daw sa langis? Mas mabigat yun dahil ang pinapatong naman natin sa langis ay excise tax, VAT, at mayroon din tayong pinapatong na customs duties. So kung tatanggalin lahat yan, ay mas malaki of course yung kabawasan. Hinihingan namin ng pahayag ang Malacanang kaugnay ng issue. Ayon naman sa Department of Energy, 57 days o hanggang Abril ang supply ng langis ng Pilipinas. Ang worst case scenario na pinaghahandaan ng DOE, maubusan tayo ng supply kung magtagal pa ang giyera sa Middle East. May ibang mga bansa naman daw na mabibilhan dahil wala namang shortage ng krudo. Mas mahal nga lang. We're just preparing it para at least open ang options natin, and they have already opened the doors to us para to buy from these countries na we don't usually buy. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido Nakatuto, 24 oras. Dagdag presyo sa Pinoy pandesal, ilang delata, instant noodle at kape ang ibinabala ng Trade Department bilang epekto ng mega oil price high. Kung magkano, alamin natin sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Kasunod ng pag-ariba ngayong araw ng mega oil price hike, ihanda pang lalo ang inyong mga bulsa dahil ang Department of Trade and Industry nagbabala sa posible ring pagtaas ng presyo ng ilang bilihin. Apektado rin daw kasi ng mega oil price hike ang gasto sa distribution at logistics o yung pagbiyahe at pag-imbak ng mga produkto na aabot raw sa 10% ng production cost. Mahigit 3 piso ang posibleng maging taas sa tinapay na Pinoy Tasty at Pinoy Pandesal. Dagdag na mahigit piso naman ang posibleng epekto nito sa canned sardines at ibang canned meat at processed milk. Halos 30 centavos sa instant noodles, 11 centavos sa kape at 16 centavos sa bottled water. Minomonitor pa po natin yung average prices ng fuel kaya hindi po tayo makapag-peg ng eksaktong figures. So we're giving a range na about 2 to 8% impact maybe a month or two from now kasi healthy pa po yung ating inventories. Ayon sa Department of Trade and Industry, wala pang formal na sumusulat sa kanila ng mga manufacturers na humihirit ng taas presyo sa mga pangunahing bilihin. Pero ang mga produktong nasa labas na ng suggested retail price guide, maaaring magtaas ng presyo nang hindi na humihingi ng pahintulot mula sa kagawaran. Tulad po ng delata natin, may shelf life po yan, may inventory po yan, nakatago, nasa bodega po yan. So old stock pa po yan ng mga, for example, sardinas natin na hindi pa directly impacted dun sa increase ng fuel natin. Maaari po kung talagang nasa negosyante po natin yung naapektuhan po silang ng logistics nila, maaari po magtaas ng reasonable prices yung outside of BNPC. Maybe 2 to 3% hanggang 5% po siguro, natural po naman talagang mag-react ang ating mga negosyante. Sabi naman ng Philippine Amalgamated Supermarket Association Incorporated, samahan ng mga supermarket owners and operators sa bansa. I guess they're all trying to figure out the degree of uncertainty and if it's worth taking the risk right now to increase or adjust prices this early. The last thing we need to do is to panic buy, because that will immediately increase prices because there'll be a lack of supply. Kahit ang mga magsasaka at mangingisda, umaaray na sa epekto ng taas presyo. Sa Alabel, Sarangani, ngayon pa lang, sinabi na ng mga mangingisda na posible rin silang magtaas ng presyo dahil sa gasto sa diesel. Itong mahal na kayo ng isda, pati yung nihita. Nihit pa ng isda? Nihit kayo niya, para ni makuha, igura gasolina ni.
Sa Pangasinan, nagsasabi na rin ng ilang magsasaka na baka hindi sila makapagtanim bunsod ng mahal na presyo ng mga produktong petrolyo na kailangan sa pagpapatakbo ng makina at patubig. After ng season na ito, hindi na kami magtatanim. Para kaming pulubi na nagmamakaawa dyan sa mga gasoline station na bibili. Siyempre, kawawa rin kami. Nakahanda naman na ang pondo ng Department of Agriculture para sa fuel subsidy. 75 million pesos ang ilalaan sa mga mangingisda, habang 75 million pesos rin sa mga magsasaka. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Naglalaro na sa 70 piso o higit pa ang presyo kada litro ng diesel sa ilang lugar sa bansa. Sa Baguio City, kung saan halos 90 pesos ang diesel, dati nang mas mahal ang langis kumpara sa mabababang lugar. At mula roon, nakatutok live si Ian. Ian. Vicky, kung namahala na nga ang marami sa mega oil price hike gaya dyan sa Metro Manila, ito sa Baguio City, bago pa yan ay mas mataas na talaga na hanggang 10 piso ang mga presyo ng produktong petrolyo. Biyaya sa Baguio City, ang lokasyon nitong kulang 5,000 feet above sea level na dahilan ng maginaw nitong klima at magagandang tanawin. Pero ang layo ring ito na dapat lakbayin ng mga produkto ang dahilan kung bakit mas mahal ng hanggang 10 piso ang litro ng langis dito kumpara sa mabababang lugar. Ang diesel halimbawa, halos 90 pesos na ang presyo kada litro rito sa Baguio kumpara sa hanggang 77 pesos lang sa Metro Manila. Ang sinasabi nila sa akin because of the logistics cost. Ang sinasabi nila, Mayor, hindi namin kasalanan. Sa kanyan sa mga major players. Kabilang sa pinakamalapit nilang source, ang oil depot ng Poro Point sa La Union na nasa Kapatagan at halos 60 kilometro ang layo sa Baguio. Sa delivery po kasi, medyo mas malayo po dito, tapos paangat po kasi yung delivery kaya medyo mas mahal po. Unlike po sa baba po na mas malapit po yung talagang pinagkukunan po namin ng fuel. Kanina ay inikot ng mga otoridad sa lungsod ang 18 gasolinahan doon para tiyaking nasusunod ang guidelines ng Energy Department. Different gas stations have their own price increases per day po kasi. At sinisigurado lang po natin na walang gasoline station that goes beyond that. Pero ang isang gas station malapit sa Baguio General Hospital, sarado kaninang umaga dahil kahapon pa ng umaga naubusan ng diesel at kagabi naubos ang gasolina, imbes na sa Miyerkules gaya ng tansya nila. Parang nagkaroon ng onting panic buying yung mga customers natin na dumating ng Friday, Saturday, Sunday. Ganito rin sa iba pang gasolinahan ayon sa ilan kong nakausap. Wala na po rin po sa kabilang kaya pumunta po ako dito pero wala pa rin po. Out of stock daw po. Galing ako sa Mayquan, wala rin dun. Tapos dito wala rin. Tulad ng Baguio, mas mahal din ang presyuhan sa iba pang malalayong isla at lugar sa bansa. Sa Batanes halimbawa, nasa 95 pesos na ang kada litro ng diesel. Ang pinakamalapit na oil depot sa kanila nasa Ilocos Region pa. Sa isla ng Catanduanes, nasa 88 pesos kada litro na ang diesel. Habang sa Masbate Island, hanggang 92 pesos ito kada litro. Vicky, bukod nga sa presyo ng produktong petrolyo, pinamomonitor din dito sa Baguio City ang basic goods para matiyak na walang nagsasamantala ngayong tumataas ang presyo ng langis. Balik sa'yo, Vicky. Iyan, sabi mo nga sa report mo, no, sa mga lugar tulad ng Baguio na mas mahal na nga yung presyo ng gasolina at diesel, mas malakas ang dagok ng mga big-time oil price hike tulad ngayon. May balak bang gawin ukol dito yung gobyerno para ikangay maging patas naman yung laban? Sana naman may gawin yung mga lokal na opisyal para nga maibsan yung dagok nito sa kanilang nasasakupan. Iyan. Vicky, talagang yung logistics, yung pagbabiyahe mula dun sa Kapatagan, papanik dito sa Baguio at yung pagluluwas doon naman sa mga isla gaya sa mga sa Batanes at sa Masbate, yun talaga ang nagpapataas ng presyo. Pero napakahabang proseso, syempre kung gagawa sila ng mas malapit na dipo. Ang sinasabi ni Mayor Magalong, ang dapat daw ay kausapin ang DOE at yung mga major players para magkaroon talaga ng official document na mag-stipulate kung ano ba talaga yung nararapat na presyo. Dahil sabi ni Mayor Magalong, 2 beses na nga raw nilang naibaba yung presyo
presyo pero pag walang nagbabantay at hindi na follow up ay talagang unti-unting bumabalik doon sa presyong yon. Kaya dapat daw ngayon ay magkaroon na talaga ng official document ukol dito. Piki. Alright, maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Sa gitna ng gulo sa Middle East at patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, naghahanda ang gobyerno para sa isang worst-case scenario. Ayon kay Secretary Arsenio Balisacan, iyan ay kung umabot sa $140 kada bariles ang world price ng langis. Sa kasalukuyan, nasa hanggang $107 na ang presyo nito. Kung mangyari daw ang worst-case scenario, sisipa ang presyo ng bilihin at aabot sa hanggang 7.5% ang inflation rate. Mas mataas kaysa sa target na 2-4% lamang para sa taong ito. Pero meron naman daw magagawa ang pamahalaan para maibsan ito. And in the worst scenario, you would be seeing 6 to 7.5% increase in inflation. So for the entire 2026, inflation would be out of reach, above the target inflation for by the government of 2 to 4%, and it could reach close to 5% if the severe scenario would materialize. Again, those scenarios assume that we don't do anything, that we don't reduce the excise tax is still there, and all other interventions. At kaunting higpit pa dahil hindi lang sa langis may taas presyo, pati na rin sa singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. At hindi pa kasama riyan ang posibleng epekto ng patuloy na krisis sa Middle East. Nakatutok si Mariz Umali. Sa kuryente nakasalalay ang negosyo ni Benji na barbershop, mula sa pagpapagana ng razor, blower, hanggang sa ilaw, aircon at ventilador. Ngayon pa lang hirap na siyang magbayad, kaya umabot sa mahigit 87,000 pesos ang naipong bayarin nitong nakaraang 5 buwan. Ang ginawa ko, bumili ako ng generator para mas makatipid ako sa kuryente. Kaso nga lang, tumaas naman yung gasolina ngayon. Kaya hindi ko alam paano nagagawin ngayon. Lalo pa ngayon na inanunsyo ng Meralco ang dagdag singil sa kuryente na mahigit 64 centavos kada kilowatt hour. Ibig sabihin, ang kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan, may dagdag bayarin na 129 pesos. Ang dahilan, ang mas mataas daw na transmission charge at generation charge. 70% ang itinaas na ancillary service charges ng National Grid Corporation of the Philippines. Habang humigit kumulang 38 centavos naman kada kilowatt hour ang nadagdag sa generation charge dahil sa fixed charges na kaugnay ng ikalawang extension ng Power Purchase Agreement. Hindi pa kasama dyan ang posible raw na epekto ng patuloy na krisis sa Middle East. Pagsipa ng Marso hanggang siguro bandang Hulyo ay tataas talaga ang demand sa kuryente at bunso dito ng pagtaas ng konsumo ng mga customers ng Meralco. Nagkaroon pa ng krisis sa gitnang silangan, Middle East, na maglalagay ng pressure sa fuel supply. Kaya those two factors are really most probably going to drive prices higher, at kami gusto na namin i-emphasize yun na talagang it's almost inevitable. Sa Luzon Grid, hindi na gumagamit ng langis para sa power generation. Pero dahil pa rin sa nangyayaring gulo sa Middle East at paghigpit ng supply, tumaas ang presyo ng liquefied natural gas at coal na siyang ginagamit dito. Usually, kapag mayroong pressure na tumaas ang oil price, sumusunod yung liquefied natural gas, pati yung coal at malampayang natural gas. Kung ano man yung magiging parallel impact nun doon sa mga ibang fuel prices, hindi pa natin masabi ngayon. Base sa datos ng Department of Energy noong 2024, malaki ang dependence ng bansa sa fossil fuels. Nasa halos 78% yan ng kuryenteng napoproduce sa bansa. Kaya mahigit 3/4 ang galing sa coal, natural gas at iba pa. Habang 22.2% lamang ang galing sa renewable energy gaya ng hydro, geothermal, solar, biomass at wind. Patuloy ang panawagan ng mga otoridad na maging masinop, matipid at gawing lifestyle ang pagiging energy efficient, lalo na ngayong panahon ng tag-init, para maibsan daw kahit papano ang impact ng krisis sa ating konsumo.
Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali Nakatutok, 24 Oras.